Magandang araw mga palangga. Welcome to Mamay's Garden. Ako po si Mamay Flor, isang plant enthusiast. Ang channel na ito ay tungkol sa pagpaparami, pag-aalaga at iba pang usapin na may kinalaman sa halaman. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang top 10 colored philodendron. Sa previous vlog, ating nang natatalakay ang iba't ibang mga philodendron kagaya ng variegated philodendron, tapos pinatalakay din natin ang golden philodendron. Dahil ang mga philodendron, mga palangga, ay napakarami. Tayo rin ay malilito pag hindi natin sila tutukang mabuti, tingnang mabuti dahil ang kanilang mga kulay at ang kanilang mga hugis ng dahon ay almost pare-pareho mga palangga. So sa araw na ito, yan ang ating pag-usapan, ang iba na namang philodendron, ang lahat ng mga dark philodendron na meron tayong top 10 dark philodendron. So yan mga palangga, bago sa lahat, pindutin muna ang notification bell at mag-subscribe sa Mamay's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Alam nyo mga palangga, ang unang ating pag-usapan dito ay ang ating red imperial. Kung titingnan natin, ang imperial at iba pang mga philodendron ay almost magkapareho mga palangga. Ngunit, ganito ang imperial. Ang kanyang mga kulay mga palangga ay magiging bronze muna siya, pagkatapos ay magiging deep lavender and then magiging green and then dark green. Ganyan ang ating imperial mga palangga. At makikita din natin na iba ang kanyang mga lines dito sa gitna, very dark, na yan ma-identify natin siya agad na siya ay imperial at ang kanyang hugis ng dahon ay parang paddle shape din. Tapos, ang kanyang mga tangkay ay very from light, almost brown, and then magiging dark, deep brown. Ayan siya mga palangga. Ang ating imperial ay hindi din gumagapang. Ito ay self-heading plant. Kapag suited ang kanyang na-receive na sunlight, ito ay lalaki pa mga palangga. Napakaganda ng imperial na tanim. Kung ito ay ating ilalagay sa medium light, ang kanyang gustong-gusto na kalalagyan upang siya ay lalago at lalaki ang kanyang mga dahon. Ang sunod na top 9 mga palangga sa ating dark philodendron ay ang ating red sunlight. Ayan si red sunlight mga palangga. Ito rin ay isa sa napakagandang tanim. Ngunit ang kanyang mga dahon ay medyo maliit kaysa ating imperial. Ayan siya. Hugis din ang kanilang mga shape. Ayan siya, pataas ang kanyang mga shape mga palangga. Ngunit ang kanyang kulay ay almost a red-orange ang bagong sibol ng kanyang dahon at magiging bronze na naman siya at pagkatapos magiging deep green pag ito ay magiging matured na ang kanyang dahon. Ang ating ding red sunlight ay hindi din lalaki sobra ang kanyang mga dahon. Ganyan lang siya, ngunit ito mga palangga, ang ating red sunlight ay magkaroon ng maraming dahon. Ganyan ang kanyang ugali at hindi din ito gumagapang. Ito din ay self-heading plant. Pwede lang natin siyang i-propagate kapag magkakaroon din siya ng maraming mga air roots dito kasi lalabas din ang kanyang mga air roots na meaning siya ay nagpahiwatig na ready na siyang i-propagate. Suited din siya sa mga medium indirect sunlight. Ayaw din niya sa sobrang init dahil masusunog din ang kanyang mga dahon. Very sensitive din ang ating red sunlight. Ang sunod mga palangga ay tinatawag natin ang red cardinal ay napaka-red ang kanyang dahon. Ang unang sibol ng kanyang dahon ay napaka-red. Napakaganda mga palangga ang ating red cardinal. Isa din siya sa mga rare na mga philodendron dahil nga sa kanyang mga kulay na napakaganda. Unang-una, mag-red muna siya. Tapos maging deep red na siya. Tapos ito na ang kanyang mga kulay mga palangga. Nagmi-mix na siya, nagbe-blend na siya na merong lavender at parang brown. And then later, mag-deep lavender na siya and brown. And then, pag siya ay matanda na ang kanyang dahon, magiging green na siya mga palangga.
paano natin siya matatandaan na siya na pala ay red cardinal? Ito ang ating palatandaan mga palangga, ang kanyang mga kulay sa mga dahon. Na kapag bagong sibol yan, ay napaka-red niya. Tapos, ito ding mga lines niya makikita din natin. Ayan ang mga lines ng ating red cardinal. Tapos, ang kanyang dahon ay medyo malaki na pataas din. Ayan. So, hindi siya pabilog. Ayan, paoblong ang kanyang mga dahon. Tapos, ang kanyang mga tangkay, mga palangga, tingnan ba natin na from the light lavender, magiging almost black na ang kanyang mga tangkay. Na ngayon, makikita din natin na may mga A-roots ang ating mga red cardinal. Ganito din siya, may mga A-roots na malabas, meaning ready na naman siya for top cut. Ganyan ang ating mga red cardinal. Hindi siya gumagapang, hindi siya nangangailangan ng pole dahil ito ay self-heading plant. Suited din ang ating mga cardinal na ilagay sa mga lugar na hindi din direct sunlight. Gusto din nila sa mga indirect sunlight. Sila ay lalago at gaganda ang kanilang mga dahon pag ito ay hindi natin ilantad sa init ng araw. Ang sunod mga palangga ay tinatawag nating red Congo. Itong ating red Congo sa garden, yan siya mga palangga, napakaganda din, napaka-glossy ang kanyang mga dahon. Ito din ang kanyang mga anak ng red Congo. Ang ating red Congo ay madali ding alagaan at super ganda ang kanyang mga dahon at mga tangkay. Narito ang kanyang bagong sibol na dahon. Brown siya mga palangga. Ayan siya. Tapos, pagkatapos ng kanyang mag-browns ay magti-turn na siya into green mga palangga. Ayan na siya. Ang palatandaan ng red Congo, dahil meron siya ditong pink dito sa kanyang nagsosurround ng ating mga leaves. Ayan siya. Sa leaves ng ating mga red Congo ay meron siyang pinkish. Ayan mga palangga. At saka ang ating ding mga Congo, medyo matangkad ang kanyang mga tangkay kaysa ibang mga philodendron, colored philodendron. Ayan siya. At saka, yan very, talaga, matangkad siya at ito ay tatangkad pa kapag ito ay lalago ng mabuti. Ganyan ang ating mga Congo mga palangga. Hindi din siya nangangailangan ng pole dahil ito ay self-heading plant. Ito ay patuloy na lumalaki pag ganyan ang kanyang paglaki mga palangga. So ganyan ang ating mga Congo at madali din itong paramihin. Ang sunod sa ating top 10 na colored philodendron ay tinatawag nating Choco Empress. Ito ang ating mga Choco Empress mga palangga. Ayan siya. Ito'y napakagandang tanim din na maganda din ikolekta para sa ating garden. Dinan ba natin ang mga kulay niya mga palangga? Ayan, nagble-blend ang bronze, ang brown, at deep green sa kanyang bagong sibol na dahon na para din siyang tsokolate. Kaya tinatawag din siyang Choco Empress dahil sa kanyang kulay na parang tsokolate. Masarap, parang masarap kakainin ng kulay niya. Tingnan natin at mayroon din siyang scallop sa palibot ng kanyang mga dahon mga palangga. Very unique ang design ng kanyang mga dahon. Ito ang palatandaan ng ating Choco Empress sa kanyang kulay na tsokolate at ang kanyang mga scallop na meron sa palibot ng kanyang mga dahon. Madali itong ma-identify. Ngayon naman, dito naman sa kanyang mga stalk, makikita natin na from light green, magiging dark green siya pag ito ay tumatanda na. Ayan din. Ayan siya. Pero ang bagong sibol, light brown ang kanyang mga kulay, mga palangga. So ganyan ang ating Choco Empress. Ang sunod mga palangga, ang napakagandang Royal Queen. Yan ang Royal Queen natin. Ang kanyang kulay ay deep bronze, pero ang bagong sibol ay tingnan natin para siyang maroon. Tapos magbe-blend ang kanyang kulay pag ito ay mag-matured na, magiging bronze na siya mga palangga. Tapos magiging deep green
At tapos, magiging green na siya sa kalaunan pag siya ay tumatanda na, ang kanyang mga dahon. Ang kanya namang mga tangkay, mga palangga, very dark lavender ang una, ayan siya. At pagkatapos ay magiging almost black na pag tumatanda na ang kanyang mga dahon. Ganyan na siya. Ganyan ang kanyang mga dahon. At madali din itong ma-identify ang ating Royal Queen dahil malalaki ang kanilang mga dahon na pabilog, mga palangga. Ayan siya. Pabilog ang kanyang shape ng mga dahon. So ganyan. At ito naman ay nangangailangan ng pole. Hindi siya pwedeng tumatayo ng sarili, nangangailangan talaga na siya ng pole dahil ito ay climbing plant. Ganyan ang ating Royal Queen. Ang sunod ay tinatawag nating Choco Caramel. Bakit siya tinaguri ang Choco Caramel, mga palangga? Dahil nga sa kanyang caramel na kulay, itong bagong sibol na dahon na pahaba ang kanyang mga dahon, mga palangga. Pahaba ang kanyang mga dahon. So from caramel color, ang kanyang mga dahon, ito ay magti-turn into green kapag siya naman ay nagmamature. Ganyan ang ating Choco Caramel. Makikita din natin sa kanyang mga tangkay dito na from light, ito ay magiging dark, almost brown na siya, mga palangga. Na dito sa likod ay green, sa harap ay brown. Iba siya, mga palangga. So dito, tsokolate, dito naman ay green. Ganyan ang ating Choco Caramel. Ang sunod, mga palangga, ay tinatawag nating Cherry Red. Yan ang ating Cherry Red. Pinutol ko na siya at marami na siyang mga anak. At ganyan ang kanyang mga kulay, mga palangga. So bronze muna, tapos magti-turn into green. So ganyan ang Cherry Red. At napapansin din natin ang Cherry Red, itong palatandaan niya dahil napakaraming aerial roots na lumalabas nito, mga palangga. Ganyan siya. Although ito ay self-heading plant, pero isa sa mga characteristics ng ating Cherry Red, ang dami niyang aerial roots na lumalabas na nagpapahiwatig na putulin na natin siya at itanim sa ibang paso. So ganyan, madali siyang paramihin, napakaraming anak, mga palangga. Ang sunod, ang number 9, itong ating tricolor na tinatawag nating sa iba daang lugar ito ay tinatawag na tricolor. Dito naman sa amin tinatawag siyang Prince of Orange. Bakit siya Prince of Orange? Dahil nga sa kanyang kulay, mga palangga. Napakaganda ng kanyang mga kulay. Ito yung mga bagong sibol, oh. Ayan. So napakaganda na dark orange, parang red orange siya. So from red orange, magte-turn siya into yellow orange. From yellow orange, kapag ito naman ay magmamature, almost maging yellow orange pa rin, at magiging green na siya sa kalaunan. Doon naman sa kanyang tangkay, na iba din ang kanyang mga kulay pag bago pa, mga palangga, oh. Ayan. So reddish siya. And then later, pag matured na, magiging green na siya. Ganyan kaganda ang ating tricolor o Prince of Orange na philodendron. Napakaganda na ilagay sa garden at madali din siyang alagaan dahil gustong-gusto din niya sa medium light. Ayaw din niyang direct sunlight, although gusto niyang matamaan sa sunlight, ngunit kailangan indirectly. Upang titingkad ang kanilang mga kulay, kailangan natin na ilagay din siya sa pwestong matamaan siya ng araw. Ang last, mga palangga, ang pinakamaganda na tinatawag nating Black Cardinal. Ito ang napakasikat sa ating mga philodendron na Black Cardinal. Dalawa na sila dahil pinutol ko, nandito na yung mga anak niya. Ang kulay ng ating cardinal, mga palangga, ay deep lavender. Tapos magiging bronze. Ayan siya. Madali ding ma-identify ang cardinal dahil sa kanyang mga lines na napakaklaro, mga palangga, dito. Hanggang sa likod, makikita natin. And this plant is very glossy. Napaka-elegante niya. Hindi ito nangangailangan ng pole, kaya ito ay self-heading plant. Lumalaki siya ng paganyan, mga palangga, na napakaganda ang kanyang mga dahon, na napakalaki. Ito ay pabilog ang kanyang mga dahon,
na blended ang kanyang mga kulay. So super ganda ang ating black cardinal. Yun mga palangga, ang ating 10 dark philodendron sa ating garden. Sa inyo pong lahat, sana po'y meron kayong natutunan sa araw na ito sa pag-identify ng mga plants kung halimbawa kayo naman ay bibili at gusto din ninyong magkaroon ng ganito sa pagpunta ninyo sa garden, madali ninyong ma-identify. Yun ang mga palatandaan sa mga dark top 10 philodendron na meron tayo dito sa garden. Marami pong salamat at bye-bye!